Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kumakanta noon iyong nakita kong dalaga habang nakatalikod, kaya hindi ko maaninag ang mukha niya. Yung kurba ng kanyang katawan ay walang panama ang mga nagsisiksihang artista sa henerasyon ko o sa henerasyon ngayon. Ang mga paa niya naman ay halatang nakalubog sa tubig kasi hindi nakikita ng aking paningin. Pinapakinggan ko siya habang nakakubli ako sa isang malaking puno. Hinintay kong matapos ang kanyang pagkanta at nang matapos na nga siya ay bigla itong lumusong sa tubig. Nagulat ako dahil mabilis siyang nawala sa paningin ko. Sinubukan ko pa nga siyang hanapin sa tubig dahil baka nagtatago lang sa mga gilid-gilid. Subalit bigo akong makita siya. Dahil dito, hinayaan ko na lang dahil baka namamalikmata na naman ako dahil sa sobrang pagod at gutom. Hindi pa kasi ako kumakain simula kanina, kaya malamang epekto lang ito ng gutom. Pero habang ako ay tahimik na umiinom ng tubig, ay laking gulat ko nang magpakita sa akin ang babae. Nasa ilalim lang ito ng tubig at dahan-dahan siyang umaangat hanggang sa magkatinginan na kami ng malapitan. Sa gulat ko ay nabuwal ako. Napagapang ako paatras nang umahon na siya sa tubig. Kitang-kita ko ang magandang hubog ng kanyang katawan. Nakasuot siya ng isang magarbong damit na hindi ko maipaliwanag kung gown ba o mga dahon na pinagtagpi-tagpi. May pagka-transparent kasi ito na parang naaaninag ko na sa loob ang masisela niyang bahagi ng katawan. Pero hindi ibig sabihin nun nakita ko na ang bundok at tahong niya. Hapit lang sa katawan niya ang kanyang suot. Napahanga ako sa taglay niyang ganda. Yung facial expression niya pagkaahon sa tubig ay parang si Marian Rivera na nakangiti. Kaya ilang minuto akong naglaway ay natulala. Dumadaloy sa nakalugay niyang buhok ang tubig pababa sa kanyang katawan. May matangos itong ilong, makipot na mga labi, at ang pilik mata niya ay sobrang nakakaakit. Para akong natutunaw na yelo habang tinititigan ko siya. Kahit isang minuto ay hindi man lang ako makakurap sa ganda ng tanawin na nakatayo sa harapan ko. Nagulat ako nang dahan-dahan itong yumuko at nilapit ang mukha niya sa akin tapos biglang ngumiti. Sumilay sa makikipot niyang mga labi ang mapuputi at pantay-pantay niyang mga ngipin. Akala ko ay ang kaklasing si Glenda at si Nurse Andrea lang ang babaeng pinakamagandang nasilayan ko sa aking buong buhay, pero nagkamali ako. May isang nabubuhay pa pala na nilalang na maladyosa ang ganda na tatalbog sa kanila. Matapos ang ilang segundong titigan, biglang ibinuka ng mahiwagang babae ang bibig niya, kaya napaurong ako sa kaba. "Anong pangalan mo, bata?" Malambing na tanong pa nito. Emong. Emong. Ako si Emong. Pautal-utal kong sagot na tulala pa rin na nakatitig sa kanya. "Ganun ba? Ako nga pala si Amaya. Ikinagagala kitang makilala, Emong." Wika pa ng babae sabay hagikhi. Nilahad niya ang kanyang kamay at malugod ko naman itong kinamayan. Tumayo ako habang nakahawak pa rin sa kamay niya. Halos hindi ko na nga ito mabitawan dahil sa sobrang lambot ng palad niya, na kasing lambot yata ng bulak. "Ano nga palang ginagawa mo sa lugar na ito, Emong?" Tanong pa ni Amaya. May kinuha lang ako sa itaas, kaya ako napadpad dito." Napatakip ako sa bibig nang di sinasadyang masambit ko ang bagay na iyon. Ngumiti lang si Amaya. "Nagtagumpay ka siguro sa pagkuha ng dignom. Tama ba ako?" Nakangiting wika pa ni Amaya.
Nagulat naman ako. Alam mo ang bagay na yun? Tanong ko pa kay Amaya. Nagtaka ako nang magsimula itong maglakad papunta sa may kakahuyan. Kaya sinundan ko siya at nakipantay sa kanyang paglalakad. Nakatingin lang si Amaya sa daan habang ako ay walang muwang na nakatitig sa kanya. Marami nang sumubok na kunin ang Dignum sa pag-aakalang napakadali lang nito para sa kanila. Pero sa lahat ng pumasok sa punong iyon ay walang ni isa ang nakabalik ng buhay. Panimula pa ni Amaya. Ibig ba sabihin noon, ganun kahalaga ang proteksyon na yun para isugal nila ang sarili nila? Saad ko pa sa kanya. Napakahalaga kasi ng bagay na yun, Emong. Dahil may mga bagay ito na kayang gawin na hindi maiisip ng isang normal na taong katulad mo na maaaring maging posible. Pero iba ka sa kanila, Emong. May busila kang puso. Kaya ang Dignum na mismo ang pumili sa iyo. Hindi nakakagulat na isang musmusing bata ang napili ng Dignum para gabayan siya. Kung hindi mo pa nalalaman, ang makapangyarihang Dignum ay pagmamay-ari noon na isang batang babae na nagngangalang Alina. Ginawa ito ng kanyang ina upang protektahan siya sa masasamang elemento na gustong kumuha sa kanya. Bago mamatay ang bata, ay itinago niya ang Dignum sa loob ng puno upang mailayo ito sa kampo ng kadiliman. Ang nagsilbing tagabantay dito ay ang tikbalang na si Kabal. Mahabang salaysay pa ni Amaya. Kabal? Yung tikbalang ba na mainitin ang ulo ang tinutukoy mo? Gulat ko pang tanong. Oo, siya nga. Siya ang gabay at dating tagapagbantay ni Alina. Kaya iniingatan niyang mabuti ang proteksyon na iyon sa matagal na panahon. Para na rin sa pangakong iniwan niya kay Alina. Pero bago ito iniwan ni Alina, ay may naiwan siyang salita kay Kabal na may isang taong pupunta sa puno at kukunin ang Dignum. Malamang, ikaw na yung taong tinutukoy niya. Kaya napakaswerte mo, Emong. Dahil sa'yo ipinagkatiwala ni Alina ang Dignum. Ingatan mo sana yan. Mahabang kwento pa ni Amaya. Oo, makakaasa ka na iingatan ko ito sa abot ng aking makakaya. Hindi ko ito iwawala kahit ano pang mangyari. Sagot ko naman kay Amaya at napangiti ito. Saan ka nga pala nakatira, Amaya? Bakit mag-isa ka lang gumagala-gala rito? Hindi ka ba natatakot sa lugar na ito? Sunod-sunod na tanong ko pa sa kanya, pero ngumiti lang ito. At bakit naman ako matatakot sa sarili kong tahanan? Nakangiting sagot pa ni Amaya. Ibig mo bang sabihin, isa ka ring... Napahinto ako sa pagsasalita nang mabilis na tumango si Amaya. Pero paano nangyari yun? Hindi ka naman mukhang engkanto. Ang ganda-ganda mo nga at ang puti-puti mo pa. Bagay na bagay sa'yo maging artista. Hindi kagaya noong isa. Hirit ko pa. Natigilan naman ako nang biglang tumikhim sa isipan ko si Agum. Mukhang nakikinig din pala iyon sa usapan namin. Hehehe, palabiro ka pala, Emong. Nakakatuwa kang bata. Natatawang hinampas ni Amaya ang braso ko. Naku, hindi naman. Masayahin lang talaga akong bata. Sabay hampas ko rin ng mahina para mahawakan ko uli ang kamay niya. Maya-maya ay natahimik ako nang mapansin kong may kumakalos ko sa damuhan na malapit sa amin. Natigilan din si Amaya at huminto sa paglalakad. Ilang sandali ay laking gulat ko nang bumulaga sa akin ang ilang mga nilalang na parang mga aso na tumatakbo papalapit sa amin. Napatago ako sa likuran ni Amaya. Sa takot ko ay napahawak pa ako sa kamay niya. Ngunit hindi malang natinag si Amaya sa kinakatayuan at nakangiti niya pang sinalubong ang mga nilalang na tila itsurang kambing. 5 silang lahat at puro maiitim ang kulay. Namumula ang kanilang mga mata at mahaba ang mga paa at kamay. Ang katawan nila ay malalaki pero maihahalin tulad sila sa mga aso.
May matatalim silang mga ngipin na kung susumahin, isang kagat lang ay kayang pumutol ng braso. Maamo silang lumapit kay Amaya habang kinikiskis ang balahibo sa kamay ni Amaya na kasalukuyan ang nakaluhod sa harapan nila. Pinagmasdan ko sila sandali bago nagtatakang napatanong kay Amaya. Ano ang mga yan, Amaya? Nalilitong tanong ko pa. Emong, sila ang mga tinatawag na sigbin. Mababait sila, Emong. Bihira silang manakit ng tao. Pero huwag mo silang gagalitin. Dahil kung hindi, matitikman mo rin ang bangis nila. Kadalasan silang makikita sa kakahuyan na ito pag-gala-gala lang. At sila ang nagsisilbing tagapagbantay sa lugar na ito. Itong kagubatan ay mahiwaga. Ilag sila sa mga tao dahil halimaw o masasama ang tingin sa kanila. Kaya ikaw ang pinakamaswerteng tao na nakakita sa kanila. Mahabang paliwanag ni Amaya, kaya napagtanto kong ito pala ang mga nilalang na humahabol sa akin kahapon na tila balak pa akong katayin. Ngunit habang pinagmamasdan ko kung paano sila makipag-communicate kay Amaya, ay nawala na rin ang takot ko. Mas namutawi sa isipan ko na totoong mababait pala sila. Lingid man ito sa kaalaman ng iba. Ay maituturing din naman na alagang hayop ang mga sigbin. Nauunawaan ko na rin kung bakit ang mga piling albularyo ang nag-aalaga dito. Dahil kung tutuusin, sila lang ang nakakaunawa sa damdamin ng mga sigbin. Halika, Emong, lumapit ka. Hawakan mo sila, huwag kang matakot. Wika pa ni Amaya. Ha? Ano? Naku, hindi na. Baka bigla akong kagatin eh. Hinabol kaya ako nila kahapon. Baka galit pa ang mga yan sa akin. Tanggi ko pa, pero biglang tumayo si Amaya at hinila ang kamay ko papalapit sa mga sigbin. Nabigla ako sa ginawa niya, pero hindi na ako nakapalag nang paghahalikan at dilaan ng mga sigbin ang kamay ko. Sa gulat ko ay naiatras ko pa ang aking kamay, ngunit kalaunan ay nasanay na rin ako sa kanilang ginagawa. Nakakatuwa silang pagmasdan dahil para silang mga pusang maamo na naglalambing sa akin. Sa tuwa ko ay kumuha ko ng isa at kinarga ko ito. Mabigat siya na sa tansya ko ay kasing bigat ng isang batang kambing. Patuloy akong hinahalikan nito sa maamong paraan, kaya hindi ko mapigilan na yakapin ito at halikan sa ulo. Nakangiti lang sa amin si Amaya habang pinagmamasdan niya kami ng sigbin. Maya-maya ay ibinaba ko na ito at para silang mga kunihong nagsitakbuhan papasok sa masukal na kakahuyan. Nakangiti pa akong nakatanaw sa kanila habang unti-unti silang nawawala sa paningin ko. Mukhang nagustuhan mo rin sila, Emong, at nagustuhan ka rin nila. Pareho na ang inyong damdamin ngayon, sabi pa ni Amaya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ko namang tanong. Ikaw na ang magiging tahanan nila. Kaya alagaan mo silang mabuti, Emong. Sa'yo ko sila ipagkakatiwala. Nagulat ako sa sinabi ni Amaya dahil masyado naman yatang maaga kung mag-aalaga ako ng ganoong mga nilalang. Isa pa ay baka makita ito ni nanay tapos itaboy lang. Kabisado ko pa naman ang ugali noon, kaya natatakot din ako. Huwag kang mag-alala, Emong. Hindi sila makikita ng mga pangkaraniwang tao at yung mga taong hindi pa bukas ang ikatlong mata. Alam ko magiging ligtas sila sa iyo. Saad ni Amaya na ikinagulat ko naman dahil nalaman niya kaagad ang bagay na iniisip ko pa lang. Ibig mong sabihin, ipagkakatiwala mo sila sa akin? Paano ko naman sila papakainin? Hindi ko nga alam kung anong kinakain nila. Sambit ko pa rito. Karaniwan lang din ang kinakain nila, Emong. Ang totoo niyan, mga prutas lang ang kinakain nila. Sinanay ko sila sa ganun, kaya iyon na ang mga pagkain kinakain nila. Mahilig sila sa saging, kamote, mais, pakwan, o kahit ano.
Basta wag mo silang papakainin ng sariwang karne o kahit anong may dugo dahil baka masanay sila. Bilin pa sa akin ni Amaya kaya tumango lang ako bilang tugon. Sa nakalipas na sandali ay nagpasya na akong magpaalam kay Amaya dahil malapit na lumubog ang araw at natatakot akong maglakad ng mag-isa sa gabi. Naunawaan naman ito ni Amaya pero bago ako umalis ay sinabihan niya ako na mula raw sa araw na iyon ay isa na siyang ganap kong gabay. Nagulat ako sa proklamasyon niyang iyon dahil masyadong biglaan ang bagay na iyon sa akin. Gayunpaman, hindi na ako tumanggi dahil sino ba naman ang tatanggi sa ganoon kaganda at kabait na gabay. Minsan lang ako makatagpo ng ganitong biyaya kaya imposibleng tanggihan ko pa iyon. Isipin niyo na lang magkakaroon ka ng gabay na kayang daigin ang ganda ng mga artista. Kahit pa siguro walang panganib ay gugustuhin ko siyang makita. Ang kaibahan nga lang daw dahil hindi gaanong makapangyarihan si Amaya. Kumbaga ang specialty niya ay ang tumukoy ng mga lugar at maghatid ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay o tao. Kaya malaki ang pinagkaiba nila ng pulang engkanto na si Agum. Sa mundo kasi nila, isang mandirigma si Agum. Nagsisilbi siya sa gobyerno ng kanilang kaharian. Hindi lang din daw isa, dalawa o tatlo ang kaharian sa mundo nila, kundi marami. Magkakaiba din ang kanilang mga prinsipyo at paniniwala. Maihahalin tulad ang ranggo ni Agum sa isang 5-star general dito sa mundo natin dahil batak na ito sa mga misyon at digmaan. Nahasa ito sa pakikipaglaban dahil ang ama niya ay isa ring dating malapit na tagapagsilbi ng hari. Samantalang si Amaya naman ay isang divino, isang diwata kung maituturing na siyang nagsisilbing tagabantay ng kalikasan. Gayunpaman, bukod sa mahusay magbigay ng impormasyon si Amaya, ay may natatangi rin itong kakayahan. Kaya niyang magbigay ng sumpa sa tao at kaya niya ring magpagaling. Tandaan mo, Emong, tawagin mo lang ang pangalan ko kapag kailangan mo ng tulong at darating ako kagad sa tabi mo kahit anong mangyari. Mag-iingat ka sana sa iyong paglalakbay at gabayan ka sana ni Bathala. Huling wika ni Amaya bago siya nawala sa paningin ko. Noong maglaho na si Amaya ay nagpatuloy na ako sa paglalakbay. Habang naglalakbay ay napansin kong may sumusunod sa akin. Nang lingunin ko ito, ay nakita ko ang isang sigbin na mabagal na bumubuntot sa akin. Dahil dito, tumigil ako sa paglalakad at lumapit siya sa akin. Umupo ako at maamo niyang dinidila-dilaan ang kamay ko. Napangiti ako sa ginawa niya, kaya kinarga ko na ito sabay umalis na sa lugar habang karga-karga ko iyon. Nagpasya akong isama na lang ito sa pag-uwi dahil naawa ako. Isa pa, nakukyutan din ako sa kanya. Ilang oras ang nakalipas ay nakarating na ako sa isang kakahuyan kung saan malapit lang ang bahay ni Mang Isko. Napagdesisyonan kong dumaan muna sa bahay nito bago ako muling maglakbay papauwi. Habang binabagtas ang gilid ng talahiban ay natanaw ko sa malayo si Mang Isko na kasalukuyang naggagabas ng mga kahoy sa ilalim ng puno. Binaba ko na ang sigbin, tapos nakangiting naglakad papalapit sa bahay ng albularyo. "Hoy! Mang Isko!" Malakas na sigaw ko pa habang nakangiting kinakawayan ng albularyo. Tumigil ito agad sa ginagawa niya noong makita ako. Binuksan ang kanyang tarangkahan at tumayo sa labas ng bakuran. Hinintay niya ako na makalapit sa bahay niya. "Aba, iho! Ikaw pala! Kumusta ang misyon mo? Nagtagumpay ka ba?" Salubong agad ni Mang Isko sa akin. "Opo, Manong. Maraming salamat sa mga paalala mo at sa pinahira mo sa akin na buntot ng pagi. Malaki ang naitulong nito sa akin. Sa katunayan nga po, pauwi na sana ako noong maisipan kong dumaan muna sa iyo."
Nakangiting sagot ko pa sa matandang albularyo. Abay, halika't pumasok ka. Dali, pasok tayo sa loob. Siguradong nagugutom ka na rin. Mabuti na lang at nakapagluto ako ng maaga para makakain ka man lang muna bago muling magpatuloy sa paglalakbay pa uwi. Wika pa sa akin ni Mang Isko kaya tumuloy na rin ako sa loob. Pagkapasok namin sa bahay niya ay pinaupo ako kaagad sa silya. Dumiretso naman siya sa kusina para ikuha ako ng tubig. Pagkabalik niya ay inilapag sa lamesa ang isang pitsil tapos inabot sa akin ang baso. 3 baso rin ang nainom ko bago kami nagsimulang mag-usap ni Mang Isko. Ipinakita ko sa kanya ang dignom at namangha ito sa ganda ng anting-anting. Teka lang Manong, para nga pala saan ang bagay na ito? Ipinakita ko kay Mang Isko ang gintong hibla ng tikbalang. Ibig mong sabihin, nagawa mong makuha ang hibla ni Kabal. Nagawa mo siyang magapi. Gulat at halos hindi makapaniwala na tanong pa ni Mang Isko noong makita niya ng personal ang gintong hibla ng tikbalang. Po, paano niyo po nalaman ang pangalan niya? Nagtatakang tanong ko pa. Si Kabal ay ang gabay ni Alena, iyong nakababatang pinsan ng tatay ng lolo ko. Habang hawak sa kapinagmamasdang maigi ang gintong hibla ng tikbalang. Ha? Ibig niyo pong sabihin, kanununuan niyo si Alina? Nagulat ako sa revelasyon ng matandang albularyo. Oo, matagal na panahon na ang nakalilipas nang mamatay ang aking lolo. Pero bago siya namatay, ay naikwento niya pa sa akin ang tungkol kay Alina at sa kay Kabal. Noong unang panahon daw ay napakamalungkutin noong batang si Alina. May sakit kasi ito at habang tumatagal ay palala ng palala ang kondisyon niya. Madalas itong nag-iisa at laging nagpupunta sa gubat. Isang manggagamot ang kanyang ina at may lihim din na kaalaman sa itim na karunungan. Pero maging ito ay hindi kayang gamutin ang kakaibang karamdaman ni Alina. Walang lunas ang sakit ng kanyang anak. Sapagkat wala pang ideya ang mga tao noon sa sakit na kanser. Subalit isang araw, nagbago ang lahat nang mabalitaan ng pamilya na unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Alina. Himalang naglaho ang sakit niya at naging masigla na itong muli. Pero makalipas ang ilang buwan ay napag-alaman ng pamilya na inialay pala ng ina ni Alena ang kanyang kaluluwa sa kadiliman upang mapagaling ang kanyang anak. Pero bago siya mamatay, ay gumawa ito ng proteksyon. Isang bagay na habang nabubuhay si Alena, ay poproteksyonan siya nito. Habang suot niya ito, ay mananatili siyang ligtas sa kamay ng masasamang elemento. Subalit, magmula nang mamatay ang ina ni Alena, ay hindi na muli pang nakita si Alena. Ang sabi nila, namatay raw ito sa bundok kung saan ito huling nakita. Walang makapagsabi kung paano ito namatay. May ilang nakakita raw na kinuha ito ng tikbalang. Mahabang salaysay pa ni Mang Isko. Tumayo ito at nagtungo sa kusina. Nanatili lang akong nakaupo habang pinoproseso pa sa utak ko ang mga sinabi ng matanda. Marahil kaya ganoon na lamang kung protektahan ng tikbalang ang digno dahil tanging si Elena lamang ang dapat magmay-ari nito para sa kanya. Ganun talaga niya kamahal si Alena. Kaya kahit ang huling habilin nito ay nagawa niyang baliin at talikuran dahil sa pagpapahalaga sa dating amo. Dahil dito, lubos akong naantig sa kwento ni na Alena at Kabal. Isang kwento tungkol sa kahalagahan ng pagkakaibigan na kahit matagal na panahon na ang nakalilipas, ay patuloy pa rin niya pinapahalagahan ang pangako kay Alena. Hindi niya ito kinakalimutan hanggang sa huling sandali ng buhay ni Alena. Napakaswerte siguro ng taong magiging gabay si Kabal. Dahil kahit ano pang mangyari, ipaglalaban ka at hindi ka niya hahayaang masaktan.
Kaya hanggang ngayon ay nananatili pa rin nakatayo ang punong iyon dahil sa higpit ng pagbabantay ni Kabal. Walang sinumang elemento ang nagtangkang lumapit roon, maliban kay Agum na siyang kauna-unahang nilalang na nakaligtas sa bagsik ni Kabal. Sa katunayan, naikwento pa sa akin ni Agum na mas matanda pa nga raw si Kabal sa kanya. Mga 100 taon ang pagitan nila. At ang isa pa sa lihim na kalaunan ko na lang nalaman na sadya ko ring ikinagulat dahil si Kabal raw mismo ang dating maestro ni Agum. Ito raw ang humubog sa kanya kung ano siya ngayon, lalo sa pakikipaglaban. Kaya doon ko napagtanto na kaya pala ganun na lang ang reaksyon ni Agum noong magkita sila ni Kabal. Siguro mataas pa rin ang respeto niya dito, kaya hindi niya kayang labanan ito o saktan. Hindi niya ginamit ang kanyang sandata at tanging pagpigil lamang ang ginawa niya noong magkaharap sila. Nakakalungkot lang isipin na humantong pa sila sa ganoong pangyayari dahil lamang sa isang bagay na walang iba kundi ang makapangyarihang Dignum. Pagkabalik nga ni Mang Isko sa lamesang kinaroroonan ko, ay may dala-dala na siyang malaking bilao. May kanin ito at sabaw ng isa sa mga paborito kong ulam, ang tinolang manok na may sahog na papaya at maraming dahon ng sili. Napakasarap ng kain ko noon kasi buong araw akong hindi kumain ng kanin. Kaya halos ako lang ang makaubos ng isang kalderong kanin ni Mang Isko. Pero habang kami ay kumakain, naikwento ko kay Mang Isko ang tungkol sa kalagayan ng kaibigan ko. Kaya naman pagkatapos kumain, ay tinuruan niya kaagad ako kung paano gamitin ng tama ang Dignum laban sa mga kaaway. Makinig ka, Emong! Isa lang ang paraan kung paano mo makukontra ang kulam. Kailangan mong tawagin ang taong kumulam sa kanya. Sambitin mo lang ang mga orasyon na ito na ituturo ko sa iyo. Wika pa ni Mang Isko. Kinuha niya sa akin ang Dignum. Pagkatapos ay pinagbuhol-buhol niya ang gintong hibla ng buhok ni Kabal at kinabit niya ito dito para gawing kwintas. Kasunod nito ay nagsindi ng 3 kandila si Mang Isko. Kumuha siya ng langis at pinatakan niya ang Dignum. At mula sa 3 sulok ng Dignum ay sinunog niya ito sa kandila. Pagkatapos, umusal siya ng isang orasyon. Halos 3 minuto rin siyang nagdarasal, tapos may 3 salita siyang paulit-ulit na binabanggit. Habang patuloy na pinapainit sa apoy ang agimat, ngunit hindi ko nga lang maaring sabihin dahil masyado yung mapanganib. Matapos nga niyang orasyonan ang Dignum, ay ipinasuot niya na ito sa akin. May inilabas siyang bote na may lamang lana at may nag-iisang dahon sa loob. Kakaiba ang kulay ng dahon kasi may pagkapula ito at asul. Dinampi niya iyon sa noo ko tapos binasbasan ako ng dasal. Parang bumigat ang pakiramdam ko at nahilo matapos gawin sa akin yun ni Mang Isko. Pero nawala rin yun agad matapos akong painumin ng lana na galing sa boteng kinuhanan niya ng dahon. At pagkatapos nga ng lahat, pakiramdam ko ay bigla akong tumalino. Sumasambit ako ng mga salitang hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Halos lahat ng mga lingwaheng binubukan ng bibig ko ay puro Latin. Yung klase ng salitang Latin na may malalim na kahulugan. Hindi ko nga rin alam kung paano ko yun nagagawa. Dahil imposible para sa akin ang magkabisa kahit isang pangungusap. Palagi nga akong bagsak sa mga exam na may definition. Pero yung mga salita ko noong araw na yun, halos 1 libro na yata ang dami ng mga katagang na ibubuka ng bibig ko. Nakapagtataka nga lang dahil parang sa isang kisap mata, nagawa kong maimemorya lahat ng orasyong iyon. Sabi ni Mang Isko, yun daw ang tinatawag na lihim na karunungan. Bukod doon, nagkaroon din ako ng kakaibang gaan sa katawan. Para akong nakatapak sa ulap at nagagawa ko ang ilang bagay na imposible para sa ibang tao.
Isa pa, tumalas din ang paningin ko. Nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Agad nabuksan ang kamalayan ko sa ilang bagay na tanging mga albularyo lang ang nakakaalam. Pagkatapos nga ng sesyon namin ay nagpaalam na ako kay Mang Isko. Isasauli ko pa sana sa kanya ang buntot ng pagi pero hindi niya na ito tinanggap. Ang sabi niya, ako na raw ang bagong nagmamay-ari nito kaya hindi na ako nagreklamo at mabilis ko na iyong ipinasok sa bag. Nung araw ding iyon, lubos akong nagpapasalamat kay Mang Isko kasi kung hindi dahil sa kanya, wala sana ako sa kinalalagyan ko ngayon. Kaya bukod sa mga gabay ko, ay malaki talaga ang utang na loob ko kay Mang Isko. Siya ang itinuturing kong pangalawang mahusay na guro at isa sa dakilang albularyo na nakilala ko. Noong makapagpaalam na ako kay Mang Isko ay nagpatuloy na ako uli sa paglalakbay. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento na tungkol sa naging karanasan ni Ka Emong, ang taong naging tagapangalaga ng isang medalyon na tinatawag na Tres Pico Dignum. Magsama-sama tayong muli sa karugtong ng kwentong ito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.